Sa Domingo, hindi na explosive sa kanyang laro. Lady Beast Gretchen Soltones wala na ang pagiging best at din Santiago better to move back to Cherry Tigo. Isang maligayang araw sa lahat, isang balita na naman ang ating tatalakayin. Pero bago natin yan simulan ay huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, paki-spike na rin notification bell para maging updated ka sa hype ganap sa Pinas. Kilala na nga sa industriya ng volleyball ang mga pangalan ni Gretchen Soltones as Lady Beast sa Domingo as one of the middle blocker ng Pilipinas at din Santiago Manabat as buhatera ng koponan sa kanilang dating koponan. Isang napakalakas nga ng mga manlalaro ang mga ito way back sa kanilang mga dating teams. Gretchen Soltones is one of the most threat sa lahat ng teams noong nasa Petrogas pa lamang ito. Di nga makakalimutan ang kanyang mga 20 mark points at halos hindi nga bumababa sa 20 or double digits ang kanyang performances in every game. Ngunit bakit tila nagbago ang laro nito sa Akari, pati ang kanyang defensive prowess ay nawawala na rin. Sa Domingo is one of the most formidable blocker ng CCS at dahil nga dito ay napansin siya internationally at nakuha pa as import ng Thailand, which make her debut import and has a championship in her title in the Thailand League. Ngunit simula nung bumalik ito sa Pinas at nagbago ng koponan ay tila nawala na ang dating Sedi na kilala ng karamihan gamit ang kanyang napakabilis na atake at ang kanyang mga nakaka-deceive na attempt na nagpapalito sa kalaban. Then Santiago Manabat ay ates na bumubuhay sa team. Kilala nga itong si Denden na bumubuhat dati sa Cherry Tigo at isa sa pinakamalakas na open hitter ng PVL. Siya nga ang takbuhan sa dati nitong koponan na Cherry Tigo as open hitter na nakakuha na rin ng maraming awards in her volleyball career. Ngunit ang pinagtataka ng mga fans bakit simula nang lumipat ito sa Akari ay dahan-dahan ngang bumababa ang kanilang laro. Mga dating batikan sa paglalaro at dating buhatera ng kanilang koponan ngayon ay malamyana at madali na lang tapatan ng mga blockers. Isa nga si Sedi sa inaasahan ng mga fans ng Akari na magiging sandalan sa blockings at pati na rin sa atake ng koponan. Most of her plays kasi in CCS ay lagi itong nakakapag double digits at napakaganda rin ng mga attempts nito na nagdadala sa kanyang team sa panalo. But sabi nga nila, what you expect is not what you get. Kung saan ay halos bantay sarado na nga ang mga atake nito in her past few games. Soltones is the best open hitter in all ates in PVL. Isang sandalan ng koponan and leading her team in scoring and non-scoring department. She has that ability before na kahit nasa likuran ito ay nakakagawa pa rin ito ng paraan para maging balakid sa kanilang mga kalaban. Pero sa ngayon ang kanyang mga past performances ay iba na. I cannot say na this is her worst performance so far in PVL. Di na nga sanay ang mga fans na mababangko lamang at nagtatala lamang ng single digit sa buong laban. Lastly, napaparami na rin ang mga off-plays ni Denden Santiago Manabat. Lagi na nga lang itong nalilimitahan sa kanyang performances when going to Akari. Patunay na ba ito na malas ang team ng Akari at ang lahat ng malalakas na players na nilipat rito ay hina at magbaback to zero ang kanilang performances at babaguhin ang kanilang estilo sa paglalaro? Mga ka-Spike, isa ka ba sa mga nakapansin sa kanilang performances na tanging limitado lamang ang kanilang mga nagagawa sa loob ng court? Wrong move ba ang kanilang paglipat sa Akari Power Chargers? Baka may opinion ka patungkol rito? Comment down below. Salamat sa pagtutok mga ka-Spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.